Kahapon, Sunday, January 19, 2025, ginanap ang inaugural season ng WMPBL sa Pilipinas. Ginanap to dun sa UST Quadricentennial Pavilion Arena. Ang WMPBL, ito yung pinakaunang women's league ng Pilipinas under the banner ng MPBL na pinamumunuan ni Boss Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao, isa sa mga nagtataguyod ng malinis na basketball sa Pilipinas. First to sa country na magkakaroon tayo ng Women's Pro League. Itong inaugural season na to, merong 14 teams. Dun sa 14 teams, nahati siya sa dalawang group, Group A and Group B. Ang mga teams sa Group A ay yung Discovery Perlas, FEU, Sumali, and then yung CEU, Cavite, Tall Patriots, PSP Gymmers, Solar Home Suns, at yung Pilipinas Navy Aguilas. Sa Group B naman, andun yung UST, Easy Jersey Relentless, San Juan Lady Knights, New Zealand Blue Fire Valkyries, New Zealand. Meron ba silang guest team na taga ibang bansa? Hindi ko pa sure, hindi ko pa masyadong nakikita yung mga games na napapanood. And yung KLOS, PH, Philippine Navy Sailors, at yung Galleries Tower High Risers, and yung Imus Lady Magdalo. Now, like I said, ito yung pinakaunang babaeng pro league sa Pilipinas. So, ito yung first, and ngayon gusto ko lang pag-usapan yung magiging epekto nito at yung mga magandang maidudulot nito para sa women's basketball, at the same time para na rin sa buong basketball world, or at least yung Philippine basketball, di ba? Dati kasi wala namang pro league sa Pilipinas na pang women's, and matagal nang hinihiling ng mga fans. Siguro about time na rin na magkaroon tayo ng sariling women's pro league sa Pilipinas. Syempre with yung alam naman natin yung pag-angat ng volleyball scene sa Pilipinas. Siguro napatunayan naman ng volleyball scene natin na merong manonood sa women's sports, and kaya nilang itaguyod yun. And then yun nga in recent years, 'di ba? And then yun nga, 'di ba, in recent years sobrang naging popular yung women's basketball, especially sa UAAP. Alam naman natin with the NU program and all that, na nanalo ng parang 84 games. Yung streak nila parang 84 wins something, 80 something, hindi ko na maalala exacto yung numbers bago sila natalo. Pero very historical. And then, yun nga, the past few years nakita natin yung popularity ng women's basketball natin, at least in terms of dun sa college. Diba? Ang dami ng mga recruitment na nangyayari from ibang bansa. Yung mga Phil-American women's basketball players, or mga Phil-Canadians, or kung sino man na taga ibang bansa, nire-recruit na para makapaglaro sa UAAP. Diba? Sa women's basketball ng UAAP. Kaso, ang problema lang doon, ang nakakalungkot, lalo na para sa akin, na isang women's coach palalaruin ka bibigyan ka ng scholarship para makapaglaro ka sa UAAP Women's. Tapos after nun, kung meron kang pangarap mag-pro, wala ka nang pupuntahan sa Pilipinas. Hindi kagaya na kapag men's, merong mga MPBL, obviously yung PBA, ganyan. And then ma-open yung doors sa ibang country. Sa Pilipinas, wala kasi tayong pro league na pambabae. Sobrang good news to para sa basketball community ng Philippines and sa mga Pinay ballers natin dyan sa Pilipinas. Kasi finally, meron na tayong malalaruan. Diba? Meron na tayong mapapanood na women's league na sarili atin. And para dun sa mga college players natin, di ba? Meron na silang malalaroan after college kung pangarap man nilang i-pursue yung basketball, di ba? And ako kasi bilang isang women's coach, malapit talaga sa puso ko ang women's basketball para sa mga hindi nakakaalam. Ang pinakaunang coaching job ko as a head coach ay maging coach ng girls basketball sa isang high school, and marami akong natutunan sa women's game na hindi ko ina-expect. Mas marami akong natutunan sa women's basketball more than sa basketball in itself. Mas marami akong natutunan about sa sarili ko and sa overall pa kung paano yung parang ibang mundo yung women's basketball kumpara sa mga guys Doon ko first time na realize yun. I wasn't expecting to be coaching a women's team. It just so happens na na-assign ako doon, and it was so much fun, and nakita ko yung differences ng mga babae at mga lalaki. Pero ang topic natin today is di-discuss natin nga kung ano yun magandang madudulot nito. Kagaya ng sabi ko kanina, finally magkakaroon na tayo ng sariling women's pro league, and then yung mga college players natin na Pinay na may pangarap mag-pro, meron na silang malalaruan, 'di ba? Kasi marami ring magagaling na basketball players ngayon
ngayon sa Pilipinas na babae. Ako, na-witness ko personally yung rise and skill level din ng mga Pinay bowlers natin. Kaya nga, nagiging super competitive na rin yung UAAP Women's, di ba? Kaya nga, nagsa-start na sila ng mga recruitment sa ibang bansa. Marami ng mga Pinay Phil-Ams, Phil-Canadians, or kung ano mang half nila from other countries na nare-recruit para maglaro sa mga colleges dito kasi tumataas na yung competition eh. And then at the same time, mga magandang magagawa ng Women's League na to para sa Pilipinas ay yung Gilas Pilipinas program natin, yung Women's Gilas natin, yung Gilas Women's natin. Finally, yung mga players na pwede nating kunin para doon ay hindi na solely mga college players. Pwede tayong kumuha ng mga pro. Obviously, yung mga players na yung mga galing din ng college, yung okay naman yung Gilas Women's programs natin, pero ngayon meron na silang malalaroan na professional league. Just, di ba isipin mo, maglalaro ka ng college, may expose ka sa international. Pwede mo nang sabihin na may career kayo. Mas marami nang pwedeng ma-open na opportunity para sa mga Pinay bowlers natin. 'Di ba? Lalo na kung maglalaro ka sa Gilas tapos may scout ka na ibang bansa na may talent ka pala. Tapos makikita nila wala ka namang nilalaro ang pro league, college player ka lang. At after ng college career mo, wala ka nang malalaroan, 'di ba? Mas marami talagang window na ma-open to para sa ating mga Pinay bowlers na may professional ball na pangarap. And then at the same time, yung level ng women's basketball natin na rising na nga siya ngayon eh. Ngayon with the addition of this pro league, mas lalo pang aangat yung level ng basketball para sa mga babae. Isipin mo magkakaroon ng pro leagues. They can do it for a living. They get paid na magte-training sila araw-araw. Tuloy yung gagawin nila basketball kasi yung career nila or kung ano man. Tapos ma-expose sila sa international games. Mas maraming laro yung malalaroan nila. Mas training ng professional yung ma-experience nila compared sa training ng college. Kung magtutuloy-tuloy to and hopefully maging successful tong liga ni Senator Manny Pacquiao dahil ako nagro-root ako sa liga na to. And kapag naging successful nga kasi talaga tong program na to, itong liga na to ni Senator Manny, malaki yung iaangat nung level ng women's basketball sa Pilipinas. It's only a matter of time. Kailangan lang talaga ma-maintain to, lumakas siya at suportahan ng mga tao. Pero the way I see it, lalaki or babae, basketball pa rin yan. Alam naman natin ng Pilipinas, di ba? Parang tayo bilang parang basketball, parang religion yung basketball sa Pilipinas, di ba? I don't think magfe-fail tong mga ganitong liga dahil tayo bilang Pinoy na sobrang mahal na mahal natin yung basketball, malapit sa puso natin yung basketball. Hindi ko nakikita magiging problema para sa mga Pinoy na suportahan yung women's basketball natin. And yun nga, yung mga papasok dito sa mga first few seasons ito yung mga top college players natin ngayon in which marami sa mga mga sikat na, mga popular na college players. And hopefully, maging career path talaga itong WMPBL sa mga Pinay bowlers natin. And then, at the same time, hopefully, mas marami itong ma-inspire na mga kabataan. Kasi the more na mas maraming women's basketball na napapanood ng mga tao sa TV, sa internet, o saan man, edi mas maraming tao yung marireach nila. Therefore, mas marami silang hopefully ma-inspire ng mga bata, ng mga babae na, pwede palang maging career yung basketball para sa mga babae. Kasi dati, ang isa sa mga usapin, kunyari ikaw ay anak ng isang professional player. Kunyari ako, may anak ako. Kunyari ako, PBA player ako, tapos may anak ako na lumalaki na babae. Naturally, dahil ako yung basketball player, tatanungin sa akin sa mga media ko ano yung pangarap ko sa mga anak ko. Siyempre, gusto mo yung anak mo sumunod sa yapak mo bilang basketball player, di ba? Natural lang yan bilang isang parent. Ako mismo ganyan Kung magkakaanak ako, gusto ko sana pick upin niya yung basketball. Although hindi ko naman i-force sa kanya yung basketball, pero pangarap ko na sana i-pick up niya yung basketball, lalaki man siya or babae. And yun lang ang saya lang siguro makita ng anak mo na ganun. Pero bakit ko na ba na-share to? Kasi marami sa mga dati kasi makikita nyo to sa mga news dati. Yung mga athletes natin, pag may mga anak sila na babae, tinatanong sila kung gusto ba nilang mag-basketball yung mga anak nila. Ang sinasagot nila, gusto daw sana nila mag-basketball, pero fino-force na lang, hindi naman fino-force, pero mas pinipilit na lang nilang mag-volleyball sana yung anak nila. Kasi nga, kapag pinurso ng anak nilang babae daw yung basketball, tapos nakapag-college sa Pilipinas, after nun, wala nang malalaroan. Hindi kagaya ng volleyball, meron na siyang lumalaki yung eksena, may pro league na. So yung ganong klaseng topic, yung ganong klaseng narrative with women's basketball, this league na WMPBL, hopefully mabura na, di ba? And sana hindi na maging ganon yung narrative na yun, na kahit gusto nating paglaruin ng basketball yung mga anak natin babae, may isip kasi natin wala siyang lalaroan after college. Kung isipin man niya maging pro, mag-iiba na yun with the WMPBL. So hopefully talaga, maging successful tong WMPBL. Ako mismo, nag-root ako dito ng sobra and panonoorin ko to. Wala, excited lang talaga ako makita yung igagaling pa
ng women's basketball ng Pilipinas. Kasi alam nyo, konting share lang, konting insights lang about women's basketball. Ang difference niya talaga sa men's ay para sa akin, sa experience ko bilang isang women's coach, hindi ako makakapagsalita about sa pro level kasi hindi pa naman ako umabot doon as a coach. Pero naturally, ang women's at least sa high school, college, ganyan, mas coachable sila compared sa mga lalaki. And therefore, mas masaya silang i-coach. Kaya sinasabi ko lagi na malapit sa puso ko ang women's basketball. Kasi nga, ang lalaki or ang batang lalaki, meron niyang sariling mga ego di ba? Minsan ayaw niyang sumunod sa coach, lalo na kung very systematic yung sistema mo. Pag bata ka, hyper ka, full of energy ka di ba? Gusto mo go hard ka lagi, doing all these fancy stuff, yung mga cool sa mata ng tao. Ganun ang may sariling ego yung mga lalaki tsaka mga kulit yan Ang napansin ko sa mga babae, sa women's or sa girls, hindi sila ganun. Mas mas sumusunod sila sa mga play. Ayun siguro yung pinaka na-enjoy ko with coaching girls basketball is para talaga silang mga kung ano yung isinulat mo sa board, yun mismo yung gagawin nila, di ba? Very systematic, very organized, very disciplined yung mga babae. Therefore, kung ikaw coach, ganun yung gusto mo, mas masaya yun, di ba? And wala, ang saya lang makita ng mga competitive na babae. And yun nga, with the WMPBL, hopefully, maging successful siya at tumagal pa yung run ng league kasi talagang ito yung kailangan talaga ngayon ng Pilipinas para sa buong community ng lady ballers natin ng mga Pinay. So yeah, yun lang para sa topic na to at magbabalik ang The Breakdown. So welcome back to The Breakdown. So ngayon nakaisip ako ng topic habang nag-iisip ako ng mga itatopic natin for today's episode. Bigla lang pumasok sa isip ko na parang sobrang daming episode na nang na-release ko about sa Breakdown. Siguro marami na rin nagtatanong. Actually nung first episode nung lumabas yung Breakdown, may nag-comment kaagad na parang ang dami daw lumalabas na biglang analyst, ganyan, sana naman daw nagsulputan. Well, gets ko, randomly bigla akong lumabas out of nowhere na nagsasalita about basketball, nagdi-discuss about NBA, PBA, FIBA. Like, tinatanong siguro ng mga tao ano nga ba yung qualifications ko. Pero first of all, itong topic natin for today, hindi ko to gagawin para sabihin na qualified ako magsalita. Ang point lang is, basically, naman yan it's a freedom of speech, di ba? Kanya-kanyang opinion lang naman. And then, ang goal lang naman natin dito ay healthy conversations. Hindi naman natin sinasabi na lahat ng sinasabi natin ay tama. Therefore, itong naisip kong topic is siguro about time na rin, umabot na ng 2025, isang buong taon na wala akong nasabi about my background as a basketball player or as a coach man lang. So, nakikita nyo lang siguro sa screen, Coach Kyle. Saan pa na-coach to? Siguro may tatanong, ganyan. Sino ba tong coach na to? Biglang basketball analyst yan. Yun yung mga comments na nakuha ko na dati. Pero, naisip ko lang mag-share nung aking coaching journey. So, hindi na more so sa pagiging player. Siguro, sa pagiging player na din. Sige, isama na natin. Pero, hindi naman ako naging mahusay na player. So, kung sabihin nyo hindi ako qualified magsalita about basketball, okay lang yan. Pero ang platform ko na to is about healthy discussions. Like, lahat naman tayo mahilig sa basketball at may kanya-kanyang opinion. Whether pro ka man or hindi, it doesn't matter. Kung mahal mo yung sport, pwede kang mag-share ng mga pananaw mo sa bagay na yun. So, so let's start. Ito yung aking coaching journey in 13 minutes? 10? Hindi ko alam kung gaano katagal tong video na to, pero tingnan natin. So, basically first of all, nag-start ako mag-basketball at 8 years old para sa mga hindi nakakaalam. And tinuruan ako ng tito ko mag-basketball sa barangay namin sa UP campus. Hindi naman niya ako tinuruan talaga na tinuruan niya ako mag-dribble. Ang introduction niya sa akin sa basketball is mainly, nung time na yung kalakasan pa ng tito ko, uso yung mga pustahan sa mga barangay, paghapon, ganyan, lumalabas na yung mga player. Sinasama ako ng tito ko doon sa mga laro niya kapag nakikipagpustahan siya. Tapos, tagahawak lang ako ng pusta, ganyan. Tapos, hintayin ko panonood lang ako sa kanila. Tapos, kapag hindi siya naglalaro, sabihin niya sa akin, Kapag daw may naglalaro pa sa court tas hindi ka pa naglalaro, nung ka muna sa gilid, yan dribble ka muna ng mababa, ganyan, ganun daw. Dapat, doon basically nag-start yun hanggang sa, dito ka sa gilid,
Di sa malapit ka muna, mag-shoot ka muna sa malapit kung di pa abot yung tira mo. Bata ako pa noon, 8 years old. Parang binabalibag ko pa yung bola para maitira. So basically, yun yung introduction ko sa basketball. Tinatak ko yung sa sarili ko hanggang sa tuloy-tuloy na. Umabot na ng elementary, ganyan. Nag-aral ako sa St. Vincent School para sa mga hindi nakakaalam. Ako ay from St. Vincent School of Quezon City. My alma mater. Mahal na mahal ko yung school na yan. Diyan ko nakilala yung pinaka malalapit kong kaibigan na hanggang ngayon kaibigan ko pa rin. At dito ko nakilala yung mga taong magi-inspire sa akin para ipagpatuloy yung pagbabasketball. Dito ko nakilala yung mga taong nagsindi nung apoy ko hanggang ngayon kung bakit mahal na mahal ko yung sport kung bakit ako naging sobrang competitive. Fast forward, sa high school ganyan, nilipat ako ng parents ko ng school. So nagkahiwa-hiwalay kami ng mga basketball buddies ko. And medyo unfortunately at nakakalungkot sa akin na yung nilipatan kong high school sa Pilipinas ay walang varsity. Minove lang ako sa isang maliit na private school na yun nga, walang varsity program. Pero dahil nga sa sobrang mahal ko yung basketball, hindi pa rin doon natigil yung pagmamahal ko sa basketball dahil yung mga kaklase ko doon na nakilala ko, mahilig din sila mag-basketball So nakabuo pa rin kami ng parang team namin pero hindi lang kami naglalaro as varsity para sa school. Nakikipagpustahan kami. Ang mga trip namin noon is makikipagpustahan kami sa mga ibang section, sa ibang mga year levels, after school. So lahat yan na-try ko yan. Yung maglalaro ka ng naka-leather shoes, kung ano man, nakapaa, pustahan, lahat ng klase ng basketball masasabi ko na na-experience ko. And then fast forward, nung final year ko ng high school, 16, fourth year ako sa Pilipinas noon. Tapos kailangan ko naman pumunta dito sa Canada bilang bata. And dahil nga mahal ko yung basketball, nilook forward ko pa rin na mag-basketball dito dahil nag-high school pa rin ako dito. It wasn't an easy path. So dito na nako-connect yung pagko-coach ko. So skip na natin yung basically pumunta ako dito ng high school, nag-start ako mag-basketball dito. And alam ko ang Canada mas advanced sa Pilipinas. Dito may access tayo sa mga basketball camps, mas maraming indoor courts, mas mga ganon, mas maraming mga pick-up ball runs, mga drop-in basketball. Basta may access tayo sa mga facility at mga resources na wala sa Pilipinas. And most specifically nga yung basketball camps. So, tinake advantage ko yung mga naglaro ko. Fast forward to 2018. 2018, I was 20-something. Hindi ko na maalala ko ilang taon akong 2018. So, noong 2018 ako, nag-workout ako sa isang gym. Na ako nito, isang professional na tao. Wala na ako sa school. And then, may nakita ako dong isang trainer. And kasi yung gym na pinag-workoutan ko, meron siyang basketball court. And may nakita ako isang trainer doon na may tinitrain siyang mga bata. And then, namukaan ko yung trainer na yun. Siya si Coach Richard Stewart. It just so happens na nung high school ako dito, nung kakarating ko lang ng Canada, nung sumasali pa ako sa mga basketball camps sa Canada, nakasali ako sa isa sa mga camps niya, ni Coach Richard Stewart. And then after nun, I haven't seen him since. Namukhaan ko lang siya from that. So in-approach ko siya, binati ko siya. Obviously hindi niya ako kilala, hindi ako naalala. Yun, nagkakwentuhan kami saglit and then parang yun, na konting catch up, nalaman ko na parang basketball pa rin yung ginagawa niya up to that day and nalaman ko na parang yun yung full-time job niya. Na nagta-training siya, skills trainer siya outside, skills trainer siya full-time and then at the same time nagko-coach din siya ng high school basketball. Ganyan. So dun bigla nag-click sa isip ko kasi na-inspire ako dun sa tinatraining niyang bata. Pero pa mga babae na ang gagaling maglaro. Click lang sa isip ko after a while, lumipas yun. Actually hindi pala. So nag-followan kami sa Instagram after namin mag-catch up with each other. And nung finalo ko siya, scroll after mga ilang days or maybe weeks, nakikita ko yung mga posts, nag-training siya ng mga bata. Nakaka-inspire. And naalala ko nung high school ako talagang sinasabi ko sa sarili ko na parang gusto ko one day mag-coach. Pangarap kong hindi lang mag-coach ng team pero magturo din ng skill sa mga bata. Kasi yun yung privilege na hindi ako nagkaroon nung bata ako eh. Nung nasa Pilipinas kami, kahit gustuin kong mag-Milo Best, parang walang ganong budget yung parents ko para sa mga ganong activity para sa akin eh. So, very unfortunately para sa akin. Pero gusto ko talaga. So, kakascroll ko, kakakita ko ng mga post niya, lagi nagtitrain eh, inggit ako eh. Gusto ko magpa-train sa kanya or gusto ko maging trainer, mga ganon. Basta kahit ano, basta involved pa rin ako sa basketball. And then, one random day, nakita ko nag-post siya. Doon sa high school na kino-coach niya, sinabi niya doon na first day of tryouts ng girls basketball dito sa school na to. Ito. Parang basketball season is here. Nakita ko parang first day ng tryout, 6 a.m. ganyan, nakita ko. Tapos parang nag-click lang sa isip ko, boom, parang gusto kong mag-coach siya. Try ko kaya. So minessage ko siya. Sabi ko, Coach, if you need an assistant in your team, just let me know, I'll be there. I don't have any experience, but I want to learn.
If possible, I'm willing to learn. I'm willing to adapt everything. Tapos bigla, wala akong expectation. Tinry ko lang na. Parang pa-joke pa nga yung sabi ko, Coach, if you need an assistant, yeah, let me know. I'm here. I'm willing to learn. Again, parang pa-joke pa eh. Hindi siya totoong inquiry eh. Tapos, bigla siya nag-reply. Alam mo yung reply niya is ito yung exact words niya. You're in. Come practice Monday at this time. Like, boom! Sabi ko, wala akong experience as a coach. Hindi ko alam kung paano gagawin to. Never akong nag-coach nag-handle ng team, na mga ganyan. Fast forward, pumunta ako ng Monday, sabi niya, Coach, nilakad niya na ako basically lahat eh. Kailangan ko ba may dali ng mga ganito, ganyan. Siyempre, na-expect ko, mga ID man lang, kasi school yun. Hindi, siya na, parang siya na bahala, in-skip niya lahat ng process. Basta hire ka na, Coach, ako na bahala sa'yo. Parang ganun yung nangyari. Just come in, just help me, I'll teach you everything. Lahat ng knowledge, yung mga wala ka, ganyan. So yung buong proseso, sinama niya ako and I was super grateful. Nag-start ako it turns out, kaya pala ganun kabilis yung reply niya is, 4 yung team eh. Sa isang high school, obviously merong girls basketball, tsaka merong boys basketball. And then meron pa yan, junior boys, tsaka senior boys. So junior boys yun yung grade 9 and 10, senior boys yun yung 11 and 12. So, ganun din sa babae. So, parang merong 4 na team dun sa school na yun na siya lang yung coach ng lahat. Hindi ko alam kung bakit siya lang yung nagko-coach ng 4 na team. Pero hindi dapat ganun. So, nangyayari, kapag merong overlap na games na sabay, yung girls o babae, nag-overlap. Hindi siya nakakapunta sa isang game, ganyan. So, yung iba, mga teachers yung pumupunta. Or kasi meron ang head ng mga program is usually laging faculty member. So, parang yun yung sumasalo ng coaching job. Nakakatawa, kaya pala ganun yung reply niya. So, una, naging assistant coach muna ako ng 4 na teams. So, siya pa rin yung coach nung lahat, pero ako assistant coach niya ako. Tinuro niya sa akin lahat ng knowledge. Very thankful talaga ako. Up to this day, masasabi ko na si Coach Richard Stewart ang totoong mentor ko sa basketball. Nakilala ko si Coach Richard Stewart, parang tapos na ako sa paglalaro ng basketball. Pero masasabi ko na siya pa rin yung basketball mentor ko dahil sa dami ng natutunan ko sa kanya. In terms of coaching, yung philosophy, ganyan, lahat. And then, ang nangyari pa during that time is, dahil nga full-time niya yung basketball, coach siya sa school, tapos nagsa-skills trainer siya sa labas. Sinama niya din ako doon sa trabaho niya na skills trainer. Para siyang full-time freelance na skills trainer. Meron siya sariling business na program na pangalan ay Advanced Basketball Canada. So, sinama niya ako, tinanong niya kung gusto ko daw ba siyang tulungan sa ganito, sa program niya. Ganito. Sabi ko, wala rin ako experience dyan kasi never ako nag-skills training eh. So, never ako naka-experience ako ng mga camps ganyan, pero hindi ako babad sa skills training kagaya ng mga bata dito na lumaki. 'Di ba? May mga camps ako napuntahan, ganyan konti. So, basically, wala talaga akong knowledge. Ganun din. So, ganun din yung nangyari. Sabi niya, no, ako bahala. Parang basically ganun. Siya yung nagturo sa akin from skills. So, ang ginawa niya, tinuruan niya ako ng skills. O, parang tinraining niya din ako para matutunan ko yung mga possible na ituro ko sa mga estudyante, na which naging sobrang grateful ako kasi parang, wow, skills training and at this age na di naman ako naglalaro, di ba? Sabi ko, why not? Di ba? Dagdag knowledge yan and it's a good, parang workout yan, di ba? Why not? The more I put the work in, the more sharp I get. So, tinake advantage ko yung mga bagay na yun. Tinuruan niya ako, lahat ng knowledge, skills training. Obviously, over time, nagkaroon na rin ako ng sarili, so, sa mga sarili kong research, nagkaroon na ako ng sarili kong philosophy. Pero yung pinakasimula talaga is nanggaling kay Coach Richard Stewart. Lahat. Yung foundation ko sa coaching tsaka sa skills training ay nanggaling kay Coach Richard Stewart. Nadala ko sa sarili ko. So, at some point, ginawa ko na rin siya. Di ba? Parang naging same kami ng buhay. And nung time na yun, ako yung nag-work lang sa isang manufacturing company. So, dinrap ko lahat ng trabaho para gawin yun ng full-time. So, merong punto ng buhay ko, siguro mga 2019 na full-time coach ako. Ako ay full-time skills trainer at full-time coach kasama si Coach Richard Stewart. Sa mga tatanong, eventually, dun sa high school namin, na kina-coach namin, eventually, binigay na sa akin yung responsibility na maging coach ng girls basketball. Yun yung kinakwento ko kanina na malapit sa puso ko ang women's basketball kasi yun yung pinakaunang coaching job ko as a head coach. Diba? So, those were the fun times. Natigil lang yung streak namin bilang isang freelance coaches nung nag-pandemic eh. Siyempre, alam naman natin nung nag-pandemic, walang bukas na gym, di ba? And tinry namin mag-train ng summer kasi may mga outdoor courts naman. Pero pag lumamig na, wala na. And unfortunately, even si Coach Richard, na-hit siya ng pandemic really hard. So, medyo nahirapan siya makarecover. And then ako din, kinakapos na ako. So, I had to find the work. So, doon ako nag-start mag-work. Naghanap ako una ng mga manufacturing jobs, ganyan. At the same time, videographer and photographer. Gumagawa rin ako ng mga videos. Sinimulan ko i-build yung portfolio
portfolio ko doon sa bagay na yon. So, wala pa kasi ako, hindi pa ako employed bago pa ako nag-manufacturing. Kumuha muna ako ng mga racket, mga sideline gigs sa, yun nga, content creation hanggang sa nakabuild ako ng portfolio. Yun yung basically coaching career ko in a short span na masasabi ko. And ay gusto ko lang talaga mag-shoutout talaga kay Coach Richard Stewart. Si Coach Richard Stewart pala ay isang Canadian national team player nung 1991. Basta sila yung batch bago sila Steve Nash. So dati siyang Division 1 player para sa St. Joseph University sa Philadelphia. And yun nga, Canadian national team player siya during his time. And then he turned into, coach, a trainer to now. He's in his 50s, mga ganyan, today. Yun. My basketball mentor, Coach Richard Stewart. And basically, that's my coaching stint. Nowadays, with Filipino TV, hindi na ako talaga nakakapag-coach. May mga camp na lang or mga programs na nai-invite ako. Minsan, pupunta ako, pero hindi ko na siya talaga nabibigyan ng pansin. So, siguro yung title ko bilang Coach Kyle is hindi na legit ngayon. Pero wala, passion ko pa rin siya if given a chance kung magkakaroon ng time, di ba? Isa pa rin yan sa mga bagay na gusto ko ituloy. Gusto ko pa rin siyang gawin. And yeah, yun lang para sa aking short coaching career. Para sa mga hindi nakakaalam, yes, hindi siya sobrang high profile coach, pero para sa akin, yung knowledge lang na matutunan ko lahat ng bagay na yun, na parang binigay na lang sa akin, is very grateful talaga ako. Lalo na sobrang passionate ako sa ginagawa ko eh. And alam naman natin, kapag passion natin na isang bagay, the more knowledge na ibigay sa atin na hindi natin ina-expect, parang ang laking bagay na, di ba? Yun lang para sa aking coaching career in 15 minutes, I'd say. Yeah, magbabalik ang The Breakdown. So, welcome back to The Breakdown. So, kaka-announce lang. Actually, hindi pala. Unofficially, may nakita kasi akong post sa social media na in-announce na daw, quote-unquote, yung Gilas 13 para sa FIBA Asia Cup qualifiers in February. Obviously, hindi to official kasi hindi natin i-consider official yung mga bagay until SBP ang mag-announce. So, pero interesting yung lineup. Medyo similar sa naiisip ko din kasi. Kaya gusto ko lang siya i-discuss for today is more or less, itong pinangalanan niyang 13 dito sa team na to ay siguro parang ito na rin naman siguro talaga yung mga players na makapasok sa team na yon. Although 13 players to, pero 12 lang naman yata yung kailangan, di ba? So, wala, interesting lang na pangalanan. So, according sa isang post sa social media, nirelease na daw ang final roster ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup qualifiers na gaganapin sa February. Kalaban natin doon Chinese Taipei and New Zealand, I think. Rematch. So, sa lineup niya, nandiyan si Justin Brownlee, si Chris Newsome, Scotty Thompson, CJ Perez, Dwight Ramos, Calvin Oftana, Carl Tamayo, Japet Aguilar, Junmar Fajardo, Mason Amos, Troy Rosario, AJ Edu, and Jamie Malonzo. So yeah, wala dito si Kai Soto dahil alam naman natin na Kai Soto, get well soon, ay unfortunately suffered from an ACL injury. Like I said, hindi to official pero interesting lang siya para sa akin i-discuss kasi siguro more or less yun yung magiging roster ng Gilas sa qualifiers na to. Kasi nga, recently in-announce din ni Timco na wina-welcome niya si Troy Rosario sa pool, bagong addition, isang 6'7" forward, maybe big man na lalaroin ni Troy Rosario sa pool. So, kung naalala nyo yung huling episode natin, diniscuss ko na ito yung malaki yung chance na talagang makakapasok si Troy Rosario sa Gilas pool kasi nga, maliit yung big man rotation natin. And with Kai Soto going down, although 6'7" lang si Troy, di ba? Dahil Hinebra player siya, almost no-brainer na isama na siya ni Tim Cone dun sa lineup eh. Kasi wala nang iba eh. Wala na tayong big man eh, di ba? And then yun nga, nagkatotoo dahil nga, wala eh. Yun talaga yun eh. It was most no-brainer na talaga. Kung kailangan mo ng big man kagad, kukuha ka na talaga sa Hinebra. Siyempre, kukuha ka na ng player na kabisado yung system mo. Hindi na wala nang problema with, chemistry kasi nandun na rin siya. Sama niya yung mga Hinebra boys. Also, a big man na merong international experience. Marami, si Troy Rosario. So, Troy Rosario is a 6'7", big man, forward. Para sa akin, ang role ni Troy Rosario, more on, combination siya ng 3-4 siya eh. Diba? Meron pa nga siyang stint dati sa Gilas na tinatry siyang i-convert as a 3 kasi nga very agile itong si Troy Rosario na may shooting sa labas. So, pwede talaga siyang maging 3 internationally. Pero anyways, yun nga. So, ang mga big man dito sa pool na to ay si Junmar Fajardo and like I said, si Japet will be there.
Sabi ko nang magiging pamalit talaga na wala nang iba. Talagang hindi siya part na talaga ng Gilas pool pero nandyan lang siya kasi to help out and kapag may na-injured, siya yung talagang papalit. And yeah, AJ Edu coming back. Hindi ko alam kung anong sitwasyon ni AJ Edu, kung 100% ba siya. And sana makalaro siya kasi kung makakalaro talaga siya, at least mapupunan niya yung pagkawala ni Kai Sotto. And alam naman natin defensively, laking bagay ni AJ Edu. Maybe scoring, yung ganong height, not that much. Pero defensively, talagang nandun. Parang hindi tayo mabubutas dun. And now with the addition of Troy Rosario, another very versatile big na yes, medyo undersized, pero still very agile, still has active hands, di ba? Good at box out, rebounding, and then may tira sa labas. It's always good to have an agile big man kahit undersized pa yan. And who knows the system very well in Troy Rosario. And Junmar Fajardo, si Carl Tamayo. Ang isa pang player na nandito sa list na to is si Jamie Malonzo. Coming back from an injury, from an ACL injury din. Si Jamie Malonzo is back. Hindi ko alam kung ilang percent na si Jamie Malonzo kasi parang nung last update sa kanya is parang may nagsasabi daw na medyo lumalaki itong si Jamie Malonzo. Although, sinabi niya na kaya siya medyo nagkakalaman ay nagbabulk talaga siya. He's basically adding muscle to his body na to. And kung kasama si Jamie Malonzo sa lineup na to, natin kung ano yung magagawa niya. Jamie Malonzo is another guy, 6'5", wing player, very athletic, di ba? Ang dami na cover na depth. Lalo na sa 3 spot natin. Yeah, yung agility, yung speed niya, yung athleticism niya, laking bagay sa Gilas pagdating sa defensively. Pagiging versatile niya na pwede siyang maging 1, 2, 3. Actually, nung college nga to, 4 nga to si Jamie Malonzo eh. And he's about 6'5", 6'6" daw. Nung college nga sabi 6'7" daw to eh. Pero I think it's safe to say na mga 6'5" si Jamie. Pero regardless, di ba, yung mga 1 inch, 2 inch na yun, I don't think it really matters. Having a lengthy na wing player na ganun ka-athletic kagaya ni Jamie Malonzo is always a bonus para sa atin. Lalo na against team like New Zealand na mayroong mga tall and strong athletic players, di ba? So malaking bagay yung mga ganitong addition. Again, like I said, hindi pa official itong lineup na to and nakita ko lang dahil gusto kong i-discuss na parang ganito rin siguro yung itsura ng lineup na lalabas for February window kung hindi man ito yung official. Again, the FIBA Asia Cup qualifiers is in February. Ang mga kalaban natin doon ay Chinese Taipei and rematch natin with New Zealand. Sa Chinese Taipei, medyo confident ako kahit walang Kai Sotto. Ang magiging problema natin is against New Zealand kasi ang laking bagay ni Kai Sotto nung last victory natin against New Zealand. At least defensively, walang big man yung New Zealand na kasing laki ni Kai Sotto. So, I think first time in a long while, minsan na lang tayo na nagkakaroon ng matchup na lamang talaga tayo sa height na malakas na team, di ba? Tapos tinalo pa natin. And yun nga, hopefully kasama talaga si AJ Edu sa lineup na to kasi defensively, if not better than Kai Sotto, at least hindi tayo mawawalan, mabubutasan defensively dun sa ilalim. He's still also 6'10", di ba? Na very agile talaga, good defensively. Perfect international big man actually si AJ Edu para sa akin. Imagine him and Japet, di ba? Yung mga mga interior defenders natin nahihirapan makascore sa loob yung mga kalaban eh. Actually even si Kai Sotto Kai Sotto, Japet, we are so blessed na ganun. Yun yung isa sa mga asset ng Gilas kung hindi nyo napapansin or hindi masyadong napag-uusapan. Yung interior defense natin with Kai Sotto and Japet, lalo na kapag sabay sila, grabe, black party talaga yung nangyayari. And ang laking bagay nun. And yun na, kung naaalala nyo yung performance ni AJ Edu nung World Cup 2023, di ba? Ito yung bumantay kay Karl Anthony Towns eh. And he held his own against Towns, di ba? And nakita natin na ito yung best defender natin pala. Kaya niyang bantayan si Karl Anthony Towns na hindi ko alam kung napanood niyo yung Dominican game, lahat ng Dominican team nung World Cup. Parang sinasabi nga ng mga analysts or napapanood ko ibang mga nagpa-podcast, he played like a guard. Para binigay sa kanya yung keys ng country. Lahat ng gusto niyang gawin, nagagawa niya sa court. It's a 7-footer na para siyang naging Luka Doncic eh. Parang binigay na lang nung country yung keys sa kanya. And then he's just doing whatever he wants on the court. And, Karl Anthony Towns is a very skilled big man. Can shoot, can dribble, can post, can drive to the basket, big body, big strong body. But naglaro siya parang guard ng World Cup eh. Parang grabe yung playstyle niya. Parang. And then pinakita ni AJ Edu na kaya niyang bantayan yung mga ganong klaseng caliber ng players internationally. And Karl Anthony Towns, NBA player yan.
At hindi lang yan basta NBA player, superstar yan sa NBA. Yeah, yun yung Gilas 30 na nakita ko sa Facebook, again, not official. Pero dinidiscuss lang natin to kasi sure ako mga 90% ito rin yung team na makakapasok dun sa lineup na yun para sa FIBA Asia Cup qualifiers in February. So yeah, that's it for our episode of The Breakdown, and makita-kita ulit tayo next week dito lang sa The Breakdown.